araw ka kumakain nito, malaki ang naitutulong sa kalusugan mo. Lalo na, okay, para sa mga kababaihan. Tinatawag itong anti-cancer. May role kasi ang mga nutrients at compounds nito kabayan na nakakatulong pagdating sa mga tumor at cancer. Ano yan, sir? Oo, pipino. Pipino, kinakain po ito ha. Hindi po ito. Pinapatawa ko lang kaya. Ano ba ang mataas sa pipino, sir? Bakit sinabi mong anti-cancer role? Una, cucurbitacin. Ang cucurbitacin kabayan, ito ay tumutulong sa pagpugsa ng cancer cells. Pangalawa, lignans. Ang lignans tumutulong din kasi ito ay hormone-related cancer prevention. Yang lignans na yan kabayan, dyan nagkakaroon ng interest. Base sa mga pag-aaral ang mga researchers, lignans. Ano ba yung lignans? Ang lignans kabayan, it possesses a steroid-like chemical structure and defined as phytoestrogen. Ano bang ginagawa niyan kung ganun, sir? Ito kabayan lang ang ginagawa niya lalo sa mga kababaihan. Ang lignans, it can lower yung pagkakaroon ng breast cancer. It can lower yung pagkakaroon mo ng heart disease. It can lower kung ikaw magkakaroon ka ng menopausal symptoms. At it can lower yung pagkakaroon mo ng osteoporosis. Ang kagandahan ng lignans. Base sa kanila, dyan, alam mo yun, nagfo-focus ang mga researcher. Pangatlo, flavonoids. Ano ba yan? Mga antioxidants at anti-inflammatory. Mataas sa vitamin C. Nagpapalakas syempre ng ating mga immune system. At ito lagi yung nababanggit o napapanood na mataas sa pipino. Fisetin. Kaya maganda ito sa mga nagkakaroon ng dysmenorrhea din. Anti-inflammatory at the same time anti-tumor. Mataas din ito kabayan sa tinatawag na kaempferol. Tumutulong na pigilan yung pag-formulate ng mga tumor o yung pagbubuo ng mga tumor na yan. At mataas ito kabayan sa tinatawag na fiber. O, 'di ba? Alam naman natin na mataas ito sa fiber na nakakatulong sa ating colon para gumanda ang ating gut microbiome. At base sa mga pag-aaral kabayan, tinatawag din itong universal fruit. O bakit? Pwede sa may mga diabetes, pwede sa mga hypertensive, hindi po ba? Dahil nga, very low calorie ito kabayan. Kaya napakaganda ito. Alam mo ba na 95% na itong pipino ay tubig? Kaya kung kayo, for example, mas mainam ito na gagamitin kabayan, lalo na kung ikaw ay nagpapapayat. Ito ang gagawin mong snack. Nabubusog ka na, meron ka pang fiber, hindi ka pa madidehydrate. Kumbaga, na-rehydrate ka na, nabubusog ka pa. Ang sabi nga dito sa iba, sa mga pipino ay I eat my drinks. Diba? Supposedly, I drink. Pero kinakain ko ang iniinom ko. Dahil 95% kabayan ang tubig. Kasama ng mga anti-inflammatory kabayan, kagaya ng fisetin, mataas din ito sa quercetin din kabayan. Apigenin, luteolin, mga ganyan. O diba kabayan, napapansin nyo ba? Bakit karamihan pipino ang nilalagay sa mata? Bakit hindi kalabasa? Bakit hindi talong? Diba? Dahil kabayan, ito nga, ang pipino, dahil sa 95% content ng kanyang tubig, ay nakaka-utilize ito sa ating mga mata. Para saan? Para to diminish puffiness. Diba? Minsan kapag nagpa-puff yan. Para mawala ang dark circle. To eliminate the dark circle and aggravation. Ang function kasi kabayan kapag nilagay natin ito sa ating mga mata is for cooling and hydrating. Dahil sa mataas na content ng tubig. It alleviates kapag ikaw laging masakit ang mata mo, and syempre it decreases yung enlargement kapag lumalaki yan, yung gilid-gilid na yan. Okay? Yung tinatawag na eye bag. Yan ang mga importansya ng pipino. Okay? Hindi po ginagamit kung saan-saan ito ang pipino ha. Bagkus kinakain po ito internally. Internally din naman yun. Okay? So, thank you for watching guys. Kaya ngayon, kumain ka na ng pipino ha. Maganda ito kabayan na pang snack. Lalo na sa dun sa mga gustong magbawas ng timbang.
Number 1 ito. Okay? God bless everyone. Alagaan pong kalusugan, ha? Bye-bye.